Genesis 8. Una, at naalaala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahiip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Pangalawa, natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit, at napigil ang ulan sa langit. Pangatlo, at humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. Pang-apat, at sumadsad ang sasakyan na ikapitong buwan ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Panglima, at ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan. Nang 10 buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. Pang-anim, at nangyari pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan na kanyang ginawa. Pang-pito, at siya'y nagpalipad ng isang uwak at ito'y nagparuot pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. 8, at nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Pang-9, datapuat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sasakyan sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. Pang-10, at naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. Ika-11, at ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon at narito't may dalang 1 dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Pang-12, at naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. 13, at nangyari ng taong ika-6 na araan at 1 ng unang buwan ng Bibie. Unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya. At narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. Ika-14, at nang 2 buwan ng 27 araw ng buwan ay natuyo ang lupa. Ika-15, at nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi. 16, lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. 17, ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng bin, ang mga ibon, at ang mga hayop, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa. 18, at lumunsad si Noe, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang asawa, at ang mga asawa ng kaniyang mga anak, na kasama niya. Ika-19, ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani-kaniyang angkan, ay nangagsilunsad sa sasakyan. Pang-20, at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon, at nagalay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. 21, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. 22, samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani at ang lamig at init, at ang tagaraw at taginaw, at ang araw at gabi.